Magpapaputol daw po ng leeg itong si Senator Bato de la Rosa. Ayan ha. Pero takot siyang makulong eh. Dahil sa kanyang mga apo, hindi na makikita ang kanyang mga apo once na ikulong siya ng ICC. Pero ito, okay lang maputulan siya ng leeg, no? Pero wag lang siya ikulong. Itinataya, ibig sabihin nito, itinataya po ni Bato de la Rosa ang kanyang buhay, no? Kumbaga, itinataya niya na yung pamato niya, sama mo na yung pananggulo niya para depensahan itong si Vice President Sara Duterte na wala itong kaugnayan sa naging war on drugs dyan po sa Davao. Kasi ang narrative ngayon, may mga testamento po, may mga witness na nagsasabi, idinidiin itong si Sara Duterte sa kanyang involvement dyan sa Oplan Tukhang dyan sa Davao. Diba? Kasi may testaments may witness po na nasa ICC na yan, ka-coffee, yung affidavit nitong dating miyembro ng Davao Death Squad, ini-involve itong si Sara Duterte. May kinalaman daw po ito dyan sa Oplan Tukhang dyan sa Davao. Sabi ni Bato, wala. Itataya niya na yung kanyang leeg, itataya niya na kanyang buhay. Papaputol ako ng leeg, sabi ni Bato. No? Imagine ang tapang ni Bato dito, pero ayaw na makulong. Parang, in short, okay lang mamatay ako, wag lang ako makulong. Parang yun yung kanyang argument dito. Senator Ronald De La Rosa is literally putting his neck on the line for Vice President Sara Duterte following the accusation of self-confessed hitman Arturo Las Cañas that she was involved in her father's bloody war on drugs. Yung affidavit na yan ni Las Cañas, nasa ICC na yan as early as 2021, di ba? Ipinasa na yung affidavit na yan. In an interview po dyan sa Davao City, sinabi po ni Bato de la Rosa, he recalled, muling inaalala niya that Las Cañas has been giving different testimonies since he appeared before the Senate years ago. Iba-iba daw po yung sinasabi ni Las Cañas. Actually, kanina, bago tayo sumalang, nabasa nga rin natin ito, parang yung case lang daw yan ni Duterte, no? Ni PRRD at ni Las Cañas. Inconsistent itong si Las Cañas, inconsistent din itong si Duterte. Ibig sabihin, yung mga accusation niya, PBBM, huwag paniwalaan kasi inconsistent siya. Di ba parang ganoon din, same argument dito sa pinupunto ni Bato. Yung sinasabi niya ngayon na bago na naman niyang version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang, magpapaputol ako ng leeg. Papaputol ako ng leeg kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara nasa likuran niyan, sabi ni Bato de la Rosa. Ang problema, paano? Paano kung pinanigan siya ng International Court, ng International Criminal Court? Ibig sabihin, mas gugustuhin niya pang maputulan ng leeg kaysa makulong, ganun ba yun? Kasi kung arrestuin sila at magkaroon ng judgment, magkaroon ng finality dyan, mukhang totoo si Las Cañas, siya ang pinaburan. So paano yan? Ibibigay niya ang leeg niya? Kanino? Yan ang tanong. The senator believes Las Cañas and the people behind him are just trying to discredit the Duterte family and their allies. So ang argumento ngayon ni Bato, itong mga efforts na ito, itong mga ginagawa na ito, itong problema sa ICC ay para i-discredit itong mga nagawa ng Duterte. In short, parang ipawalang bisa yung mga nagawa nila. In short, parang sirain ang pangalang Duterte. Yan ang sinasabi ni Bato dito. At hindi sirain ang pangalan ni PBBM. Ganun ba yun? Pwede siraan ang mga Marcos, pero hindi pwede siraan ang mga Duterte. Ganun ba yun? The people behind him are trying to eliminate the Duterte family and the Duterte allies. That's one thing very clear. Sino kaya tinutukoy niyang allies dito? Si Kibuloy ng SMNI? The top cop turned legislator who was also included in the submitted testimony of Las Cañas to the International Criminal Court said he already knows the people behind Las Cañas and will reveal their identities in due time. Ayun, kilala pala ni Bato kung sino yung nagpapakilos dito kay Las Cañas. Pangalanan niya na agad. Imbestigahan niya agad sa Senado. May resources siya dyan para imbestigahan. De La Rosa was in Davao City to attend the second inquiry of the Senate Committee on Electoral Reforms on alleged irregularities in the recent People's Initiative attempts. Matapang si Bato dito, nahanda siyang ibigay ang kanyang buhay para ipagtanggol at sabihin na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte. Pero ayaw niya na makulong. Sinabi niya ito sa previous speech niya. Ayaw niyang makulong dahil hindi niya na makikita yung kanyang mga apo. Diba? Kung ikukulong siya sa Dahig, ikukulong siya sa Europe, hindi daw siya makikita ng kanyang mga apo. So yan ang kinakatakot niya. Gigi Hilo sa inyo, maniwala pa ba tayo kay Bato? Isa rin niyang sinungaling. Sabi ni Gigi. Ayun bahala. Matapang lang sila kasi may mga baril yan. Sige nga, pag wala kayo baril, matapang pa ba kayo? Sabi ni Mel Ace. Victoria Yarte, good evening ka-coffee watching from Hong Kong. Happy viewing po sa inyo dyan sa Hong Kong.
Save your ass, General Bato. Testify against Duterte and Bongo, sabi ni Glenfit. I don't think gagawin ni Bato ka-coffee kasi very loyal ito sa mga Duterte, no? Nanay Shelly D, oy, long time no comment, ma'am. Hello sa inyo. Isang vlogger maglabas ng pruweba na talagang silang dalawa ni Sara ang nagtataka ng tukhang. Nakapublish ito sa Enquirer noong 2015. Mayor pa lang si Sara noon, sabi ni Nanay Shelly D. I don't think testimonya lang o affidavit lang nila Scanias ang nasa ICC. Kasi ano yan kulang yan kung isang testimonya lang, isang affidavit lang. Marami pa yan ka-coffee. Yung iba ay silent lang. No, hindi na ipapublish ito mga affidavit. Orea Ortega, hello sir ka-coffee. Magandang gabi po sa inyo kay Ronnie Pacadar. Wala nang visa yung pinagsasasabi ni Duterte. Matalino na mga Pilipino. Kaya magagadaga tayo maniniwala ka-coffee. Dito ko sa mga testamento nila, lalo na pag against the Marcoses. Mga MDDS na miyembro ni Kibuloy, si First Lady, dinadawit sa mga content nila, below the belt, manira. Sabi ni Melay, sayaan mo sila ma'am, wag mo na lang panoorin para hindi ka ma-stress kasi expected na natin yan Ganyan na magiging banat nila dyan. Kasi hindi nila mapabagsak si PBBM Hindi sila nagtatagumpay kay PBBM kasi una, hindi sila pinapatulan. Diba? Hindi sila pinapatulan at wala silang ibang maibato. Kaya ang ginagawa, nagre-recycle ng issue. Itong issue ng pulburo, ang tagal-tagal na yan, Diyos ko. Sa panahon pa ng kampanya, ka-coffee, pinaingay na nila yan. At na-debunk na yung issue na yan na nagpalabas po ng negative drug test result si PBBM. At yan, binubuhay na naman nila itong issue na to. Sila ang nagtatag kasi reportage ng papers yun, sabi ni Nanay Shelly D. Hopefully, nakapagbigay ng affidavit yan, nakapagbigay ng testamento yan. Rian Fukumachi, happy viewing po sa inyo, good evening po sa inyo. Norma Luna, best President Duterte, umayos ang bansa. Pero ma'am, Norma, contrary sa sinasabi niya, wala daw pong nangyari. Di ba? Sabi niya sa speech, walang nangyari. Pero baka naman kasi because of the fentanyl lang yun. Because of na excessive use, no, itong fentanyl. Baka yun lang ang dahilan. Baka hindi niya meant na sabihin na walang nangyari. Kaya nga sagutin ang mga issues, sabi ni Bobby Eli official. Pag Duterte, baka maging mainland natin China Marcos na lang ulit. Magiging ang Mindanao province of China, gano'n ba yan? Parang maharlika magsalita si Digong, sabi ni iba ka-idol, di ba? Pareha sila. Helma Cabato, oy, good evening ka-coffee, watching from Toronto. Diyan po sa Canada, happy viewing po sa inyo. Good evening, Idol ka-coffee, always watching you diyan sa Doha, Qatar. Happy viewing po sa inyo ka-coffee. Yung mga ka-coffee natin nakikinig, ka-coffee nasa Facebook, baka hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyin na lang po. Click lang po na follow sa taas, follow or like lang po sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. At kung nasa TikTok po kayo, ngayon nasa TikTok din tayo. Live din tayo ngayon sa TikTok. Ayan, click lang ka-coffee ang subscribe dyan sa TikTok. Happy viewing sa lahat ng viewers natin dyan sa TikTok. 29,000 viewers natin dyan. Si Roy Sakito, happy viewing sa inyo sa TikTok, no? At kay Elon R. Shop, happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ka-coffee natin, pasensya na hindi ko nababasa yung laman, yung viewer lang sa TikTok, no? Negative ba lang inyong komento, positive ba lang inyong komento, welcome yan dito, binabasa natin yan kahit negative pa yan. Nasa Riyadh, si Pablito Silungan, happy viewing po sa inyo. Kay Carlito Viernes, desperado na si Maudig sa Limaw, malapit ng damputin ng ICC kasama si Pastor Mang Canor Kibbs. Tingnan natin, ka-coffee, kung magde-develop yan